We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California in the US of A, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Wow, Magandang gabi sa iyo, Ate Maru. Magandang gabi sa ating kapakinig. Kamusta ka diyan? Ay, nako, ma-beautiful ring, kagaya mo. Guwapo. Amen. March 9, nasa Marso na tayo. Pangalawang Sabado na ng Marso. At sa inyo mga tagapakinig, maaaring painit na ng painit sa Pilipinas ngayon. Subalit dito sa Estados Unidos ay giniginaw pa rin kami at hindi pa tapos ang winter. Salamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon. Okay ka naman dyan, Ate Maru? Okay lang. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. This is our third year ng ating program, We Can Do It. Amen. At thank you so much sa mga taga-subaybay at tagapakinig natin sa ating, hindi lang sa program natin, but then I would say DZAS, 702 DZAS. Kaya just take note po, tell your friends about it. Ang ating programa We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV at ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao, sa Coronadal, South Cotabato. Kayo po ay nakikinig ngayon sa DXKI 1062, ang ating programa tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. So maraming salamat. Maayong adlaw man sa mga kaigsuon na to sa Coronadal sa Cotabato. Maayo man na kayo, nagjuguin man kayo dito sa atin na program. We are very happy to have our guests today. Sila po ay mga singers ng UP Concert Chorus. Oh, wow! At interviewin natin sila. And not only that, sa mga kaedad ko na natatandaan pang 1979 edition ng Metro Manila Popular Music Festival o Metro Pop, sila po ang backup singers ng mga umawit doon. Ang tinutukoy ko po ay ang ating mga guest, engineer, at nurse, Kuya Bert Miranda, ang kanyang buting may bahay, media person, Ate Belen Perez Miranda. Magandang gabi po sa inyo, Kuya Bert. Welcome to the program. And Ate Belen, praise God. Kamusta po dyan? At alam ko nasa Pilipinas kayo ngayon, Marso 9 ngayon. Opo, salamat na lang po, may air condition. So hindi ko kami pinapawisan. Hindi. Tagak-tagak po sa. At saka pag lumabas kayo ng bahay, pwede kayong magdala ng portable electric. Yung iba meron pang spray. Alam mo, Ate Maru, hindi mahirap interviewin ang ating Kuya Bert at Ate Belen sapagkat napaka-galing nila sa conversation kasi galing sa media at sila'y laman ng mga entablado kaya sanay sila sa mga ganitong palatuntunan. Kuya Bert, in other words, Pastor, makakapalhong mukha. No. Mga magaganda ang ating mga guests ngayon. Unahin muna natin ang Ate Belen. Ate Belen, tell us something about yourself. Kung ano pong pakilala sa iyong sarili. Well, first of all, again, I'm so glad that we were invited to this show. Thank you very much po sa lahat. At kumusta sa mga nanonood. Ako po si Belen Perez Miranda. My real name actually is Evangeline. Pero yun po ang nickname ng mami at daddy ko sa akin, Belen. Doon po ako nakilala. So lumaki po ako, pinanganak at lumaki sa Pilipinas. Pero dito ho kami naninirahan na ng aking gwapong asawa. Dito na po kami kinasal. So we've lived here in the US for 41 years. That was wow. Sige, Alberto Miranda po ang tawag sa akin nung bata ko, yung mga kaibigan ko Berting. Yung mga kaibigan ko ngayon ang tawag sa akin Bert. Yung mga kakilala kong iba ang tawag sa akin Elvis. Pero yung misis ko ang tawag po sa akin Huy. Pinanganak po ako sa Quezon City. That's a good beginning.
Okay. Ate Belen, ang iyo pong, yes, alam ko po, UP kayo. Ano po ang tinapos niyo sa UP at saan po ang trabaho niyo sa Pilipinas at dito sa Estados Unidos? Alam ko kayo po ay pare-retire pa lamang. Apo. So, pumasok po ako sa elementary naman po, Pastor, muna. Philippine Christian College pa noon, Union Elementary School. And then sa high school po, sa UP Prep. And then sa UP Diliman po, nagtapos po ako ng Broadcasting Communications. Oh, at wow. Ilan po kami ni Bert sa UP Concert Chorus. Doon po kami naging magkaibigan at tuloy-tuloy na po. Naging magkaibigan. Natuloy na rin po doon. Ako po naman, nag-aral ako nung grade 1 sa Maria Clara Elementary School. Tapos nilipat po ako ng nanay ko sa Lourdes School, Quezon City. Sabi ko nung teacher, matalino yata yung anak nyo, dalhin nyo doon. Tapos sabi nung nanay ko, nung dinala ko doon, mahal pala doon, baka hindi natin kaya. So nakiusap yung nanay ko, tinanggap naman ako doon sa Lourdes School hanggang natapos po ako doon ng high school. Tapos lumipat po ako, pumasok ako sa UP at doon po kami nagkilala ni Belen sa UP Concert Chorus nga po. Engineering po ang kinuha niya. Pero ang totoo, Ate Maru, Pastor Dave, gusto niya talaga mag-doktor. Pero nakita niya mahaba ang years. Nag-engineer na lang. So sabi ko, kung naging doktor ka, di ang yaman na sana natin. Actually, isa pang reason po, ang mag-doktor nung panahon na yon ay kailangan ng napakalaking salapi, malaking pera, ay mahirap po kami noon nung nasa Pilipinas kami. Kaya engineering na lang po ako. At yung engineering pong pinili ko, industrial. Para pagkatapos ko, nagtrabaho po kagad ako. I see. Mayroon akong isang joke about doktor. Bert, kung doktor ang tatay mo, magpapagamot ka. Kung doktor ang tatay mo, magpapagamot ka. Hindi, dapat bibili na lang ako ng ticket ng bus. He got it. Anyway, Kuya Bert, Ate Belen, matagal kayo na binata dalaga palaki, napapanood ko na kayo sa UP Concert Chorus, panahon pa ng nasirang Ray Baguio. Kung pala, magkasintahan na kayo at hanggang makarating na Estados Unidos, kailan kayo pinag-isang dibdib ng Panginoon? Kailan kayo kinasal? Kailan kayo naging couple? August 14, 1982. Ang ganda ng kanilang... Artesia. Yes. Amen. Kuya, ang ating engineer sa control, si Kuya John Philip Ortega Lagtapon. Papakita niyo sa inyo ngayon ang wedding picture ng Kuya Bert at ng Ate Belen. 1982 yan, ha? 1982. Ang ganda pa rin ng misis ko. Ay hanggang ngayon, kahit kailan. Gwapong-gwapo naman ang Kuya Bert. And then, a second picture natin, papakilala natin siya sa next program natin, although hindi natin makakasama. Meron silang isang supling, si Albert. Tingnan natin yung kanyang picture. Ayan ang kanilang picture. Ano po, tatlo sila. That is Albert. Maliit pa. Maganda po ang istorya ng anak ko. Makulay po ang buhay niya. Ayun. Abangan nila yan. Bago natin i-present yung third picture, Kuya Bert, pwede mo ba masummarize? Banggit niya salitang makulay. Can you give us a brief description of that word? Si Albert po ay hindi namin tunay na anak. Pero inadapt po namin siya noong 1989. I see. At ang plano po namin noon ay nasa Pilipinas siya, nasa Amerika po kami. So naghahanap kami ng tulong kung paano namin siyang madadala dito sa Amerika. Ang una pong pinlano namin ay pupunta kami doon mga 5 or 6 days lang, dinala na namin siya rito. Ikwento mo nga sa yung ginawa nating kriminal para madala siya dito. Isuplo kami, pero sa madaling salita po, kung alam niyo yung story ni Moses, yung anak ko po, stowaway. Itinakas at na-smuggle sa loob ng Egypt. Malapit lang po sa buhay ni Albert. Bago po kami ma-judge,
tinanong po muna namin lahat yung ginawa namin. Humingi kami ng tulong kay Pastor Dave, doon sa isang pastor po namin dito sa Amerika. At ang sabi po sa amin, ganito, maliwanag na maliwanag. 3 klaseng law. There's the law of the country, there's the law of man's law, nature's law. Nature, and there's the law of God. At sa lahat-lahat ng yan, ang pinaka-importante ang law of God. So lahat po ng ginawa namin, it could be construed as criminal in the law of the country, but as it turns out, it was God's plan for Albert. There are times when you have people do the wrong things for the right reason. At halimbawa, speed limit ay 45 miles per hour. Nagmamadali ka kasi may tatakbo ka sa ospital. You sped away at 70 miles per hour. That was violating the law. Pero you violated the law. You did the wrong thing for the letter of the law, but for the right reason. Anyway, salamat sa Panginoon. Long story short, ang ating kapatid na Albert ay dito na lumaki sa Estados Unidos at dito na siya itinalaga sa Panginoon at kaya nga English ang kanyang salita. Ano po? At nakita niyo yung picture ni Albert kanina, 3 photographs ang pinakita natin, yung wedding ni Kuya Bert at Ate Belen, yung picture ng kanilang anak, napakagandang bata. At ngayon po ay, ilang taon na si Albert ngayon, Ate Belen? He's 34 years old. 34 years old. Ano yung anak namin? Abangan ninyo next week mga teenager kapatid. Po kami nung kinasal kami. Sa susunod natin mga programa sa darating na Marso 16, ano po, March 16, pag-uusapan din natin patungkol sa kay Albert naman at ang kanilang pagpapalaki kay Albert. Ano po, uniko iho pero disiplinado. Yan ang masasabi ko sa inyo. Meron akong isang kataga para sa kapatid na Bert at Belen at si Albert, uniko iho pero disiplinado. Ngayon, Kuya Bert, Ate Belen, ano po sa inyong pagsasama? Siyempre po, may mga hamon. Akala nila basta nasa Estados Unidos, wala tayong mga hamon dito, challenges. Ano po nag-stand sa inyong isipan na naging hamon ninyo bilang mag-asawa at paano ito nalutas ng inyong kaugnayan sa Panginoon and your faith in the Lord po? Si Ate... Ako na po ang unang pangungumpisal. Magmula po nung nagkasama kami ni Belen, until lately, it's getting better. Ang isa pong hirap akong alisin na ugali sa akin ay yung madaling magalit. Yung pong, yan, tinuturo na ako. So, lagi po namin pinagpe-pray yan. Nag-i-improve naman, hindi ba? Awa po ng Diyos, nag-i-improve rin. Although, there are times na napupuno ka, pag hindi mo iniisip ang inaano mo, napapagalit ka ulit. So, hirap na hirap po ako yun. Hihingi ko ng prayer sa inyo lahat na tulungan ako na ma-improve yun. Ano pa ba ang gagawin ko? Akala ko po dahil lang sa kabitenyo siya, mainit ang ulo. Yung baka magalit yung mga kabitenyo sa akin. May bolo yun. Malakas po salita, excited. Sabi hindi, excited lang sila. Yun lang daw po. I see. Malaki po na itutulong ng prayer kasi of course. Like for example, ang success ko po ay binibilang ko nung ganong katagal ba nung huling nagalit ako. And the longer that goes, the better. So thank you God for improving me in that. Wow. Praise God. You can do it. You can do it through God, through Jesus. Sorry, yung nagsasorry. Isa pa po. Ito po ang hindi namin natutuhan eh. Yung pamilya ko po, hindi po expressive eh. Hindi kami expressive yung I love you, happy birthday to you, hindi po kami expressive. On the other hand, hindi rin po kami expressive. Pag nagkamali kami, hindi kami nagsasorry. Kamukha po ang nanay ko, pag nagkamali, imbis na magsasorry, sasabihin na lang, understood na yun. Understood na yun, nag-sorry na ako nun, ibig sabihin.
konting-konti na lang po, mag-i-improve rin ako doon sa, doon sa lugar na yun. Pinagpe-pray ng lahat ng tao po. Wow. Akala kasi na marami, pagiging mainit ng ulo mga ilang tao lang yun. Pero lahat kung tutusin niya, lahat tayo. Problema natin yan, yung pagiging mainit ng ulo. Pero sa tulong ng Panginoon, nakita ko, Kuya Bert, na-obserbahan po namin na ang inyong demeanor, ang inyong isa-summarize ko, lalo po kayo nagiging Christ-like habang tumatakbo ang panahon. Ako pinapagpapala sa inyo. At Bella, sa inyo naman po, ano po ang mga challenges sa inyong marriage at paano na overcome ng inyong faith journey na karugnayan sa Panginoon? Siguro po related dun sa emotions namin, yung some emotional, I think we all have that, emotional instability, a little bit of instability. Okay, So, pag nag-aaway po ang mag-asawa, di ba? Sabi nga, turo ng ate ko, sabihan mo na lang yung, ako sinasabihan ko yung asawa ko, mag-sorry ka na bago ako uminit ng ulo sa'yo, ganon. So, sasabihan. Pero naging challenge po sa amin yung, pag nag-aaway, hindi kami nag-uusap. Hindi po ba? Yung gano'n, dahil mainit ang ulo pareho, hindi kami nag-uusap. Minsan, tumatagal ho. So, number one na hinihingi namin ng patawad sa Panginoon, yung matutulog ka na hindi mo papayagan na, na lumamig. Correct. Magpatawaran kayo, hindi ba? Do not let the sun go down with your anger. So, yun po ang naging challenge sa amin. But through the years, possibly because like my husband, he's not very verbal in apologizing. Ako, nag-apologize, pero I noticed sa anak ko, pag nag-sorry yung anak ko, hindi naman ako mabilis magpatawad. So it's not a good example, showing that to my son. However, how my husband will show it is through his action. So tatahimik na lang po. So in one way or another, we're able to make it work, but it's still a work in progress. Hindi po ba ng mag-asawa at saka yun pong sa pagsasama namin, 3 lang kami, nagsimula kami na maliit ang bahay. So pag mag-aaway kayo, sabi, huwag mong papakita sa anak mo na nag-aaway kayo. No? Hindi po pwede dahil maninipis ang dingding dito sa anak. Naririnig lahat, yung hilik mo, whatever. So ang natutunan namin po is pag nag-aaway kami, nakikita rin ng anak namin na nagkakasundo kami. So, it's a natural thing to have arguments, to have these, discussions, mga ganyan. Pero mas importante na nakikita na nagkakasundo. Yeah. I have a short testimony on that. Kasi ako, pag galit ako, I kept quiet. Tahimik lang ako. Because sa akin naman, my reason behind that is ayokong makapagsalita kasi pag nagsalita ka, hindi mo na maibalik no? When you said some hurting words, hindi mo na ma-erase yun and words are very, very sharp. Hindi bali daw suntukin ka na lang at pag natanggal yung sakit na yun, wala na. But the words stays, So that was in my mind hanggang ngayon. Pag galit ako, I just kept quiet. And then, I think of something else. Basta tahimik lang ako. Ayoko magsalita kasi, it's very, pero hindi rin kung minsan, it's not working din kung minsan kasi parang hindi alam naman ng husband mo what are you feeling at. Pero in the process, meron din. Pero ako ganun. Pagalit ako, I just kept quiet. So, minsan kami naman, at dadagdag ko lang, Pastor Dave, so tama rin po yun because minsan mainit na pa ang ulo, magkakatahimikan. Pero ang napansin ko pag siya ganon, and then pag malamig na, tsaka ko na lang sasabihin yung gusto ko. Yeah. Open po ang That's true. Bakit naririnig ko parang ako lagi may kasalanan? May pagtanggol ko naman ako yung Bert sandali. Nasabi niyo yung tahimik, may kasabihan kami sa Katagalugan, tahimik, ngunit pipi. Di nakakagsalita. Pero may mga pagkakataon na ang salita natin na pigilan, nakatutulong, At pati yung pagsagot natin, ang matalinong lalaking si Hari Solomon na siya nagsabi na malumanay na sagot ay pumapawi ng galit. Correct.
ating pagbigkas ng mga salita. Minsan, pagka naggatungan ng emosyon niya, yun ang mabigat eh. Umatras tayo ng bagya, Kuya Bert, Ate Belen. Tell us something about your professional musical journey. Alam Yes, ko, UP that's what I Concert want Chorus to know. kayo, tapos natatandaan ko pa, ng 1979, nanonood kami ng television, Metropolitan Manila Popular Music Festival o Metro Pop. Kayo po ang backup singers doon. Pakikwento nga po yun. Yung una po, Metro Manila Pop 1, 2, and 3, no? Kami po ang backup dun sa show itself, and kami rin po ang backup dun sa recording. Right, that was the first one with the singing, the winning song by Ryan Cayabyab, sung by Haji Alejandro. Haji, Kay Ganda ng Ay, Ating ganda na ating musika. Oh, Kaya po pag pinapatugtog yun at naririnig ng mga pamangking ko, nung anak ko, tapos maririnig ko, listen to that voice, listen to that voice. That's me. And that one, that's your mom, you know? That's your Tita Belen, that's your Tita Bert singing in the background. now I'll take note of that. When I hear that song, I would listen to the backup. Right. 2/3 of the songs po doon sa plaka, backup kami doon. Opo. Praise God. So when we joined the UP Concert Chorus, I was a freshman and Bert was a senior, no? We were both new members then, and then we were fortunate enough to join the first international trip or tour of the US. That was back in 1974. Maraming hindi pa pinapanganak siguro. No? We were that was a great opportunity for us, and then we joined another tour of the UP Concert Chorus in 78-79 World Tour po yun. Salamat naman, nakagraduate na po kami, so hindi na kami nakamiss ng mga sa UP, sa classes namin, whereas the others, they had to delay their graduation because of this, but it was a worthwhile experience. And through that, we were able to join other productions and do backup singing live and recorded. Wow. Lumabas na rin po kami sa sine. Ayo, pala. Naging extra po ako sa sine. Sa ano? Ano sine yan? Ano sine? Kung Mangarap Ka't Magising kay Mike De Leon at saka Kakaba-Kaba-Kaba. Pero matagal na po yun. Si ano yan? Si Boyet De Leon. Si Christopher De Leon. Christopher De Leon. May Apo Hiking Society. Hilda Coronel, yes. Pag tinignan natin ng resume ng mag-asawang ito, talagang punong-puno. At kaya nga, dalawang programa ang ating binalak para sa mag-asawang Bert at Belen Miranda. At pag-uusapan din natin ang patungkol sa kanilang anak na si Albert sa ating susunod na programa. At Maru, nagpapasalamat tayo sa ating mga producers. Ang iniisip nila, tayo lang ng dalawa at ang mga guest natin na naririnig. Pero salamatan ng ating mga producers. Sila po ay nasa Ortigas Center. Ang ating engineer sa control at ating production assistant. Ang ating kapatid na John Philip Ortega Lagtapon. Ang ating kapatid na Eileen Valdez. Kapatid na Reggie Villena. Nathaniel Peralta. Benjo Morano. Wenmark Balatucan. R.R. Paner, palagi ko apo na ito ni Manny Paner, basketball star. Angelica Calaya, Jonathan Reyes, at Menchi Padrinaw, maliit pa yan, kilala ko na. At ang ating Joe Alabastro. Ate Joe, maraming salamat sa ating producers. At napakarami ang nasa likod nito. Tayo ay, ang slogan nga, Kuya Bert at Belen, ng Faris Broadcasting Company, agapay na sambayanan. At agapay din ito na sambahayan. Mga kapatid at mga tagapanood, mga kasama natin sa palatuntunan, ang mga mag-asawa lagi may problema. Tandaan po ninyo yan. Paano dadalhin? Yan ang paksa. Meron tayong natutuhan sa kapatid na Bert at kapatid na Belen patungkol sa kaugnayan nila sa Panginoon at kung paano ang kanilang kaugnayan sa Panginoon ang nagtaguyod sa kanila. Kaya marami ba tayong maririnig sa kanila sa susunod natin programa? At Maru, saan tayo narinig uli? Oh yes, ang ating programa, reminder lang po, and you can please tell your friends about our program, about DZAS. Ang ating program, We Can Do It, ay napapakinggan ito sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel
ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At kami din, we're so thankful na ang ating programa ay napapakinggan din sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Miyerkules alas 5:30 ng hapon. Ang atong mga kasimanwa dira, madamong nga salamat sa inyo nga pagsubaybay sa atong nga program. Nagkasalamat na sa imo, ate. So kami po ay, malapit na ang oras. Kami po ay pansamantalang magpapaalam mga kaibigan. We are so thankful na naging special guest namin ngayon si Bert and Belen Miranda. What a life! No? At ito ay ipagpatuloy pa sa susunod na linggo. Kaya sa pangalan ni Bert and Belen Miranda, ito po si Ate Maru Cepeda Javier. At nakita po ninyo ang Mr. Wright at Mrs. Wright, pakilit ka alimbag ulit. Wow, napakaganda. Bert and Belen Miranda po yan. Ang ating engineer, production assistant sa control, John Philip Ortega Lagtapon. Dave Marzano po, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. At tulad ng mag-asawang Bert at Belen Miranda, Ate Maru at ng production staff ng Faris Broadcasting. Ang mensahe namin sa inyo, kahit na ano ang pagsubok sa buhay, kakayanin natin ito tulad na sabi ni Apostol San Pablo sa pamamagitan ng ating Panginoon ay kakayanin natin ito na I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya masasabi natin, sabay-sabay tayo, Kuya at Belen, with the Lord, we can do it! Thank you so much. And we'll see you again next week, mga kaibigan. So take care and God bless you all. Bye-bye. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.